Ayon nga pala kay Homer Sison, maraming sources daw may sabi na kumpirmado na kinukuha talaga si Stephen Holt ng Hinebra dahil nakukulangan na raw ang Hinebra ngayon sa kanilang puwersa sa shooting. Akala ko ba si Wami Chongson? At ang magiging kapalit daw ni Holt ay ang free agent na si Aljon Mariano at ang nasa injured list na si Jeremiah Gray. Ganun sila kadesperado. Former B-League champion na si Carl Tamayo ay madiin ngayon na kinukuha ng LG Lakers at inoopera ng halos 2 milyon para lang pumayag ito. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Siya nga pala, bilang support mga quiz, paki-follow na rin po ng ating bagong official page ng Sports Desk Media sa Twitter at doon mas mag-update pa po ako ng mga latest scoops. Unahin na natin itong Stephen Holt to Hinebra. Kung ito nga ay mapupunta na sa Hinebra Nation, halos wala lang pala siyang pinagkaiba dun sa mga nati trade ng mga first picks. Ang sabi pa ni Holt nung nanalo sila sa laban sa San Miguel, gusto daw ng mga tao na walang parity kaya ginagawa ng Terra Firma lahat para pumantay sa higanting SMB. Hindi man lang nila nagawang manalo pero kasama si Chongson, minamataan na pala ng mga ninja teams ang dalawa. Alam mo naman sila na you get what you want. Kung sino ang gusto, makukuha talaga. Kung nais ni Coach Cardell ng intact na roster, baka milagro na lang kailangan para maikip niya sila. Ngayon nakukunin na pala siya ng Hinebra. Sino naman ang magiging kapalit? Ang unang target ng bigayan ay si Aljon Mariano. Balita ko, free agent siya ngayon at nakatambay lang sa Hinebra. At ito injury prone na. 55% effective pa naman kung sa shooting. Hindi ako sigurado, lalo na ngayon na matagal siyang hindi nakapaglaro. Kaya hindi pa rin sapat kung si Mariano lang kapalit. Kung kaya't isasama na lang si Jeremiah Gray na kapwa injury prone. Alam nyo ba na si Gray, matagal nang gusto ng TNT. Pero umatras sila nung nalaman na nagka-ACL na pala yan. Kapag healthy Mia, nakakaproduce pa naman ng 12 points per game. Depende sa minuto. Isipin nyo mga koisa, mga injury prone ipapalit sa number 1 pick ng Jeep. Sobrang tanga naman nila kapag pumayag pa din. Tsaka ang Jeep ngayon nasa 8 spot sa standings, meaning hindi na sa kanila mapupunta ang first pick. Kapag ibibigay pa nila si Holt, iyak talaga ang management. Itatak nila yan sa kokote nila. Nagkukumahog na nga noon ng Terra Firma na makabuo ng deadly na lineup tapos mamimigay pa. Minsan depende din sa player yan. At ito namang si Holt, mas maganda kung huwag siyang magpauto sa free agent rule na yan. Na pwede mong iwan ng current team mo para lang sa pera or PBA title. Kahit pa mag-offer ng 3 milyon Hinebra, kung ayaw ni Holt, walang trade ang magaganap. Walang Stephen Holt ang aalis. Medyo nakakabuo na po sila ng lineup na kayang tumumba ng Giant team. Ang kulang na lang nila ay isang legit na wing PF at backup ni Chongson at legit big man. Konting kembot na lang at magiging contender team na sila. Kaya sana naman maging intact sila buong season at si Coach T mas humasa pa na young talents gaya ng independent teams. Tara, next update. Carl Tamayo may malaking atensyon ngayon sa KBL. Actually, maraming teams po mula sa KBL nagkaka-interes sa kanya, pero itong LG Lakers ang pinakamalala ang offer na kayang magbayad up to 2 million daw kada buwan. Kung di ako nagkakamali, team ba to ni Justin Gutang na halos tumatanggap din ng ganong amount kung converted sa ating currency. Worth it naman kung si Carl Tamayo ay bigyan ng ganon kalaking sahod kasi kung pagbabasya na performance niya sa Gilas, mas napiflex pa doon ng kanyang basketball IQ. Iba siya kasi hindi siya yung titira ka lang okay na. Susunod siya sa chemistry ni Coach Team kasi alam niya na napaka-systematic nito at kailangan talaga ng full execution. Magkakaroon lang siya ng pagkakataon depende sa posisyon na nilalaro niya at komportable siya sa ganito. Kaya kung napapansin nyo, nagkaka-average lamang si Tamayo ng 13 PPG more or less. Pero napakagaling niya bilang isang chemistry player. Para siyang si Justin Brownlee Conte. Kaya kung may mga reports kayo natatanggap mula sa iba na papasok na raw siya sa PBA, hindi po totoo yan. Dahil si Tamayo wala talagang planong pumasok sa PBA ever since. Si Baltasar pa siguro oo. Pero yung mga gaya ni Tamayo, tagayon sa bato, napaka-imposible po niyan. Nagiging wishlist na lang siya ni Alden Ayo sa Converge. Hindi nila yan makukuha dahil si Tamayo pang overseas ang datingan, pang international ang galawan. Malaki-laki ang offer na to Napaka-buenas nito sa career niya. Ang tanong na lang nito, kung tatanggapin ba ni Tamayo ang alok ng LG Lakers or mananatili pa rin siya sa bilig gaya ng nakaagawian.